Sorry po kung kahapon ay absent ako. I'm not feeling well. I'll continue my demo for today. Okay, some of you are already done with the activity dapat na ibibigay ko for this week, di ba? But I'll still give you the demo para alam nyo kung paano siya gagawin. So first again, I'll record the Zoom meeting again para doon sa mga classmates yung absent. And also, kayo mismo, pwede nyo ma-watch ulit yung ang tawag nito yung video kung paano nyo siya ulit gagawin. So first, do I need to zoom in my web browser? Yes or no? Thumbs up po kung kailangan. Nakikita? Okay. Very good. So first, we will make a project sa Photopea. So clear siya lahat. Ang 1x1 po or 2x2 basta square type na picture, if you're making an ID picture, pare-parehas lang po yan na sizes. So ganito po ang magiging itsura niya. Ano yung file name ko lagi? Lagi yung file name na binibigay ko is yung 10 dot your last name and your initials of your name. Okay? You change the pixel into inches. Kung halimbawa po, ang picture nyo ay 1x1, nalagay mo 1x1. So, mag-change lang po siya doon sa resolution kung gaano siya kalaki yung kalinaw yung picture mo. Pwede mong gawin na 10x10 para kung gusto mo malaki yung picture. So, ano yung difference nila kapag 10x10 tas 1x1? If you're going to copy it on your Microsoft Word, mas malaki syempre si 10x10 kaysa kay 1x1. Okay po? Pero pwede ba ninyong i-resize na lang yung picture doon sa Microsoft Word? Yes or no? Halimbawa, nag-edit ka ng picture na 1x1. But, ang kailangan na i-print out mo na picture is 2x2. Kailangan ko pa bang i-edit yung picture sa Photoshop or pwede ko na lang i-resize siya sa Microsoft Word? Yes or no? Can you resize a picture inside the MS Word or Pages? Yes. Okay, para hindi na kayo mahirapan. Basta lahat ng 1x1 pick, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, pwedeng kahit anong size yon basta square type siya. Okay? So, I'll change it. For example, yung gagawin natin ngayon is 2x2. So, ang gagawin nyo, 2x2. So, 2, yung width, yung height is 2. Kahit 72 lang, okay lang. Then, we will change it to white background. Then, click Create. Clear? Opo. So, pwede ako mag-zoom in. I'll use ang gagamitin ko lahat, wala ng shortcut keys sa keyboard kasi some of you are using iPad. Zoom in. Now, I'll open my picture. Ang ibibigay kong example na picture, may kasama ako para alam nyo kung paano siya ika-crop, paano nyo siya kukunin. Okay? I'll open. I'll go to File. Open. I'll choose a picture. For example, sa akin nasa desktop. Sample. Okay. Now, how do I crop it? Huwag kayo mo iba sa inyo, tumatawa pa talaga. Ika-crop ko ngayon. Paano po kung halimbawa gusto kong i-crop na 1x1? Meron po kayo dito sa taas sa option bar na all layers, current layer, trim selection. May fixed ratio. Meron tayong free na tinatawag, meaning it will crop on depending sa pag-drag mo ng square or nung crop tool mo. Kapag may ratio, fixed ratio, meaning ikaw magbibigay ng size or pwede din fixed size, about 1x1. So, pwede mo siyang palakihin. Pag fixed ratio, meaning pag 1x1 or same yung size, yung width and height niya, meaning square siya. So, pwede akong gumamit ng fixed ratio. I'll zoom out para makita nyo. Ayan, pag ginamit mo po fixed ratio, automatic ang ika-crop niya, square type na siya. So, once na drag ka na po, once na drag mo na, you click the check mark doon sa option bar, then select all. You use the selection tool, select mo yung picture,
You go to the move tool, or ay hindi pala ako pwede mag-move tool kasi 'di ba some of you are using iPad. I'll select first. Again, ulitin ko po. Select, click the move tool, go to edit menu, then copy. If you're using laptop, you just press Ctrl C. Clear? Masyadong mabilis? Okay, copy. I'll go to my original na PSD file na lalagyan ko ng picture ko. You go to edit again, then you paste. Masyadong malaki, di ba? So, ang gagawin nyo po, transform control ulit, you go to move tool, you go to your option bar, kailangan nyo siyang i-check yung transform tool. You zoom out para makita mo yung ayan, tas i-move mo lang siya. Okay. Isasakto mo lang yung sizes niya. Okay. Then, kailangan dapat yung background nyo is white. Okay, white dapat. So, ito na po, meron na siyang background na white, automatic. Once you paste your picture from the another PSD file, automatic, gumagawa. Pwede nyo na siyang i-close yung kaninang inopen yung PSD file. Once you copy a picture from another PSD file, it will automatically add one layer. So you change the name of the layer from layer 1 into your picture. Again, you will change your layer 1 name to picture. Okay? Then you will select your background. I-check nyo na lang or you can use your quick selection. Kahit anong selection, basta ang point out ko dito is ma-practice nyo on using all of the tools na pinapagamit ko sa inyo. So I can use the quick selection. You go to your quick selection, then I'll select. Kaso hindi siya nasi-select lahat, pwede akong gumamit ng iba. Or pwede akong gumamit ng lasso select. Saan na yun? I-select ko muna. Lasso select, kahit anong selection tool, basta ang point out ko po dito is ma-delete nyo yung background nyo sa picture. So you can use your magnetic lasso tool, kahit ano. Ito ginagamit ko magnetic. Okay. No, wala. Edit. Ulitin ko ha. Kahit anong pwede gamitin nyo. Pwede yung objection tool. Kung pwede siyang maka-object. Kaso may masyadong pixelated yung picture ko. Kasi galing lang siya sa internet. So, ayun. Magnetic lasso tool ang gagamitin ko. Para matanggal yung orange na background. Pwede, ba't ayaw niya masili? I'll select first dito sa side ko. So, pwedeng, ang gawin ninyo po ay select lang siya. You know already how to use your magnetic lasso tool kasi di ba pinagamit ko kayo ng selection tools. Tapos delete. Tapos pwede ulit or kung gusto nyo, kung mas madali sa inyo, ganito din, another way. Kung hindi kayang mas-select, gawa nga kasi na blurred yung picture nyo, pwede din, ang gamitin ninyo is eraser tool para mas mabilis. Ayan. All I need for you to do is dapat clean yung edges. Clean yung edges ninyo. Pwede nyo i-zoom in para mas makita nyo yung picture nyo. Sa akin kasi medyo pixelated yung picture ko. Tapos white background.
Kung may picture kayo na mas malinaw, mas maganda. Now, sa module ko po, may nakalagay doon na sample picture. Every time you're going to make a ID picture, ano yung rules niya para, ayan, clean ko lang yung edges niya. Ano yung rules niya para maganda yung ID picture nyo? Huwag kayong magkakat na nasa neckline na. Okay? Ditong part. Ang labas mo nun, parang ka ng, ano ba, manananggal ba? Wala nang katawan. Okay? Ang pinaka-ideal is above dito, sa may breast part. Tapos lalagyan nyo ng at least siguro 0.5 or kahit ganito lang, masyadong malawak, wag din masyadong maliit na to the point yung picture mo, for example, ito, almo may picture, ganito nakasagad yung picture niya. Okay, lagyan mo lang ng konting space, kahit ganito, it's okay with me. Clear po tayo doon? I gave you an example already sa ano nyo, sa module nyo. You can check it, yung measurement. Okay, kaya pa nagkakat ako lagi ng pictures, laging above the breast. Ang pangit din naman kasi na ang picture mo is, ano tawag nito? Putol ka hanggang dito na, ito na, sa may leeg mong part. If you can see yung picture ko, and dito yung neck part ko, ito, if I cut it here, for example, I'll give you an example ha, kung ikakat ko. Bawa nagkat ako dito sa may part na to. Delete ko to. Tapos move ko ha. Gawin kong ID picture. Sa tingin niyo, maganda pa kaya tong ID picture? 'Di ba? Ang pangit na. Bakit may times na kailangan natin lagyan ng ang ID ng space dito sa baba? Kasi po, there are IDs that they require to put their names below. Nakakita na kayo noon? Na mayroong white or black na background na lining dito sa baba tapos nilalagay yung buong pangalan. That's why they put spaces below the neck. Opo, clear tayo doon? So any question in making your ID picture? So you may start doing it kung hindi pa nasisimulan at hindi pa natatapos or hindi pa masyadong malinis. I'll send to you today the Google Drive link. Grade 10 ID picture. Okay, I gave you the list of the students po kung sino yung may mga kulang sa akin last grading period. Tama? I finished your grades already. Kapag kulang po kayo sa requirement sa akin, that means bababa po talaga ang grade ninyo. Pero hindi ko po alam kung ilang points ang mawawala sa inyo. Okay? So that's why po, mas magandang i-complete ang requirements kaysa sa may kulang. So kapag bumaba po yung grades nyo, bumaba yung, nakita nyo yung grades nyo bumaba, that means may kulang kasi kayo sa akin na requirement. Kasi wala na tayong periodical exam, di ba? So yung mga complete sa akin, na maayos yung pakagawa ng mga requirements at on time nagpas sa akin, it's either retain or mas tumaas sa akin. And also, I graded din sa participation nyo po during my class. Clear tayo doon, grade 10? Kasi baka po may magpunta ditong parent, nagsasabi, bakit ang baba ng grade ng anak ko ngayon, ganyan-ganyan. I gave you a list already last week pa, tama? Tapos sabi ko, I'll wait hanggang Saturday. Tapos nag-remind din po sa inyo si Sir Ryan din. O, di ba? So, dalawa na kami nag-remind. So, once you're done po, your file name po should be your last name. Same lang pa rin. Type ko ha. Sample file name. Type ko pa rin para
Sample file name. Your deadline is until today lang po, this afternoon, 2:30 to 2:45. Mabilis lang naman yun, di ba? Tapos po, ayoko na po bigay ng extensions pa sa lahat ng requirements ko po. Kasi, ang hirap mag-check ng grades nyo kapag ang dami nyo pang kulang. So, ang gagawin ko po, every time magbibigay akong activity, magbibigay na din ako ng list kung sino lang po yung nagpasa sa akin. Okay po? Okay. At least clear na tayo grade 10 ha. Kasi nagpaplano pa po ako na mag-iBooks pa rin kayo ngayon para at least if ever na matapos nyo yung junior high nyo, complete kayo from grade 7 to 10 ng iBooks. Kasi hindi pa namin napag-uusapan ni Ma'am Eden kung papanuhin yung strategy namin for this school year regarding about iBooks. Kasi the new update of iBook making po is sa pages na po ginagawa ang iBooks, hindi na sa iBook authors. So lahat naman kayo may iPad, di ba? Tama? Kung walang iPad, pwede po siyang gawin sa Word. Ako nang bahalang i-convert siya sa pages. Kayang-kaya ko yun. Mabilis lang yun. Deadline is until today, January 12, 2021 at 3 p.m. 3 p.m. na ha. Ang dami nyo na pong time. Kung matapos po by today, mas okay. Use your updated picture para mas maayos. Tapos ma-recognize ko sa inyo yun. Then by next week, siguro magbibigay ulit ako ng another activity saka ako magpapaquiz regarding about the painting tools. Bibigyan din ako ng activity regarding about painting tools naman. Pero hindi ko naman kayo papagawa ng vector. Okay, medyo mahirap-hirap din yun. Kahit ako hindi ko pa, ano tawag nito? As in, gamay na gamay na. Sure kayo, walang questions in making the ID picture. Tapos pag nagsisave po, file, save as PSD again. You save it as PSD ha. Nagbigay na po ako ng list ng mga complete sa activity 1 ko. Hindi pa. Tawagin ko isa-isa ha. Tapos sabihan niyo ako kung sino yung wala. Rapay, Basalyote. Dalawa talaga ang napas mo talaga, Summer. Delete ko na yung isa. Parehas lang naman. Remove. Rapay, Basalyote, Belen, Chusoy, Ku, Di, Nopre, Perez po, Rodero. Ito din, dalawa din, Rodero. Tan, sinong hindi natawag? How? Wait lang, type ko lang po ha. Si Kirby. Sino pa po? Alfonso. Tama ba? Sige, sa susunod ko na lang isesend yung may mga kulang para isahan na lang. Still have hanggang 10:50 tayo eh. So 10:44, I'll end the Zoom meeting at around 10:48 para may time kayong mag-enter sa next class nyo. Sino next teacher nyo po? Sir Roland? Sir Roland, okay. Simula last week hanggang ngayon na week, ang nabigay ko pa lang na activity ay 2. So, next week po, be ready for my quiz on Tuesday. Wag nang Monday kasi pangit naman na Monday magkuquiz ako, di ba? Google Forms naman ang gagamitin ko.
Yung mga tapos na sa activity, you may pass it. Nabisend ko na din yung link. Nasa GC na po, di ba? Ito na yung link. 3.2, that means third quarter, pang second activity ko for the third quarter. Again ha, kapag kulang po sa akin ng second grading, ibig sabihin bababa po ang grade. Pero hindi natin sure kung ilan po ang points. Pero syempre malaki-laki yun kasi 'di ba sabi ko sa inyo mas mataas ang percentage ng performance task compared to written works. 60% ay 70% 70% na tama ba? 70% performance task tapos 30% written works. Okay, hindi ibig sabihin na kapag hindi nagpas ng written works, mataas na ang grade. Siyempre, they work hand in hand. At least kung halimbawa wala kayong pang ID picture na maayos, kung may maayos naman kayong picture na nagpicture ngayon kayo sa bahay nyo, pero yung background nyo color green. Pwede yun, tanggalin nyo na lang. Tapos palitan nyo ng background na white. Tapos kung halimbawa, nagpicture nga kayo sa white background pero hindi masyadong dandahan aba. Nakita talaga kita. Kung halimbawa nagpicture kayo sa white background pero hindi masyadong malinis, pwede niyong gamitin yung Photoshop para i-edit. Kaysa magpa-picture pa kayo sa studio, di ba? Just print out niyo na lang sa photo paper. Okay? According po doon pala sa list ng mga sinend ko, ang na-clear out lang sa akin sa last second grading period ay si Candace Pauline, tapos si Sid. Nakompleto lahat din ni Sid. So that means si Alfonso, si Eduardo, si Kirby, si Macam, and Nikki, nagkakulang ka sa akin ng retouching tool. Hindi ka po nag-pass. Possible na pag isa lang ang kulang, possible na 2 points ang nawala sa grade nyo. Yun yung pagkakatanda ko. Kaya, mas maganda ng complete kayo kaysa sa kulang. That means, ma-retain yung grade nyo or pwedeng possible, tumaas. So, mga na-complete at on time nag-pass, possible, mas tumaas lalo pa yung grades nyo. At least 2 to 4 points. May mga tumaas talaga sa akin kasi on time nagpa-pass. So, it's already 10:49. Be ready na lang po sa next activity ko by next week, Monday. Bago tayo mag-next ulit na category ulit sa Photoshop. Okay po? No more question. Just pass your work on my Google Drive. Goodbye, grade 10. Bye, madam. Bye, madam. Goodbye, madam. Bye po.